Hi guys! Welcome back sa aming podcast na pinamagatang Live Unfiltered! Nawala ako! Woohoo! Fourth episode na guys! Woo! Sino mag-aakala ang lakas ng trip natin? Umabot ng Ang dami kasi nag-view. Marami nag-view. Wow, Millions. tsaka mga 10 o 11. Mga, basta lumalagpas tayo ng 20, okay na yon. Yes. Oo. And we're not just doing this for the views naman. Yes. First of all, we're doing this for fun. Ang dami din naman natin kuda. Ba't di na lang natin i-podcast, i-vlog, di ba? Wala Video. bang bayad to? Akala ko may bayad na ako sa mama. Ses, ang dami mo na nakaing mais kanina. Wala ka na daw bayad sa game. Bukas makikita mo pa yung This is my mais. First and last episode. Bye po. May TF pala Correct. Lima. Anyways, it's me again, Greg, and with me, Rich. Michelle. And we have a special Ashley. ay, Ashley na siya ngayon. Ako si Ashley for today. Dati, sino siya dati? Si Bridget. Wow, si kasali ka ba sa Bridgerton? Bridgerton? Yes. Wow, You know, tara. I'm very, Ladylike. ladylike. Normal lady. At kasama po natin yung special guest tayo. Let's all welcome April Bochare. Hoy, Gapin. Sino may gusto ng In fairness, lumusog si April Boy talaga. gumaling? Hoy, isang magaling ang singer yun, tsaka super sikat na Wait, yun. i-explain ko lang bakit ako na ganito. Oh, bakit? Mabilisan lang yung mic mo. Ang mga mima natin, nag-change outfit. May dala pala, hindi kami nasabihan. Eh kasi nga shooting day, di ba? Last week pa yun. Hindi pa nakaligo. Oo. Sige na, ang dami ko na ni April. Ay, sorry. Go. Ito na. Nabasa nyo naman again sa aming title ng podcast na to, guys. Ang pag-uusapan natin ay ang OFW feels and real talks, realities, fantasies, lahat-lahat na sa pagiging OFW. Mga ganon. OFW realness. So ready ba kayo? Sino bang OFW dito? Nag-OFW ka ba? Visit visa ako. Naka-tourist visa. TNT pa rin ako hanggang ngayon. Tsare. So ito na. First question natin, guys. Hindi ako rich. Nasa abroad lang ako. Ang mga pag-uusapan na dito, yung mga akala ng lahat, pag OFW ka, mayaman ka. So, ano masasabi natin doon? Umpisa It's a myth, guys, diba? Not a fact. A fact. It's a pack. Yes, it's a fact. No, not a fact, but it's just a myth, guys. Although yun kasi talaga yung thinking ng mga tao, usually sa Pilipinas, diba? Kasi hindi na pesa yung ina-earn mo. Oo. Pero kasi sana ma-realize din naman nila na pag kung anong in-earn mo, yun din naman yung spend mo, diba? Yung cost of living. Yeah, so pagsalita natin yung isa sa pinakamatagal lang OFW, tsare, hindi naman. True! Kaya nga inunahan ko na, di ba? O, sige, ikaw, Rich, ano masasabi mo dun sa topic natin yun? Siguro, yun nga ang madalas lang makita sa TV. Yung mga kapitbahay, siguro yung mga Inglaterra. Sorry. And then, yun kasi nakikita. Minsan kasi, yung mga nasa abroad, ang nakikita lang nila madalas sa social media ng tao. Mostly, kung ano lang yung masaya, yung travels, yun lang yung madalas makita nila. Behind yung mga saya, ngiti nila na nakikita na post nila publicly sa social medias nila, it's not all about. Siguro mga 10-20% lang ng buhay nila yung mga ganun. Hindi, ito lang rin naman. Ang may problema na dyan is yung mga tao nag-iisip na akala nila ang yaman-yaman. Correct. Kasi, ang totoo naman yan, lahat naman, kunwari, nag-post naman tayo sa Instagram ng yung lumalabas tayo, kumakain tayo sa labas, nagta-travel tayo. Pati pag nasa work rin tayo, nagpo-post tayo ng paperworks. Oh my God, this, ganyan. Yung mga nasa work din. Pero, hindi sila nakafocus doon sa ginagawa mong work. Ang nakafocus sila doon sa happenings. Yung mga material things. Oo, mga material things. Kaya doon sila kasi yung mga ganun, mga makikitid ang utak ng mga taong yun. Aray. Parang Unfiltered talaga si Ashley for today's totoo video. lang. Ay, totoo. Tama naman. It's how they perceive you, not your truth, kumbaga. Diba? It's a truth din naman sometimes na mayaman ka. Kasi, claim it. Oo, totoo naman mayaman. Pero kasi, depende yun sa pagkakaisip mo kung ano yung mayaman for you or hindi. Alam mo yun, kumain lang ako sa Jollibee na may nilibre ako, yaman ko na. Yes! Diba? Parang,
carry yun. Basta nasa isip lang It's naman your nila yan. happiness, Oh, eh. it's your... Iba rin kasi nila, ibang-iba rin kasi, for example, yung mga nasa Pinas, iba talaga ang tingin nila sa mga nasa abroad. Oo, Di ba? totoo. Makakita lang na, may Parang nagsiswimming sa cash lagi na parang pag Oo. humingi, parang pupulutin mo lang. Oo, totoo. corrected by. Totoo, kunyari, ako pag... Ay, Tapos sabi kasunod dapat yan. oo. Hindi, Oh. wait. So, like, tama naman, sikundahan ko lang. Kasi pag umuwi din ako sometimes, yung mga kapitbahay namin, kunyari, makita ako sa labas. Oy, Yaman yung mo na. pabango ko! Oo. Nasaan yung pabango ko? Nasaan yung chocolate ko? Yung mga, akala mo may mga pinatago. Alam mo yon na may utang na loob ka to give them something na wala naman silang contribution nung umalis ka. So, parang feeling kayo agad nila, ano ka, may pera ka to buy them stuff. True. Ito rin naman, hindi lang ako one-sided na makikitid ang utak ng mga nasa Pilipinas. Inulit ka po ulit, mga beshi. Sometimes din naman kasi, ang may problema is yung mga OFW. May mga OFW naman kasi na hindi naman, like us, ako very low-key lang tayo, ganyan. Meron kasi may mga iba talaga na pag umuwi talaga, akala mo ang yaman-yaman, bakla, ang daming dalawa kung anong pabango, papakita, keme, ganyan. So, yung pala, pagka-uwi dito, magi-magi. Hindi mo rin naman kasi may iba-ibang tao na may sobrang bragging kasi sobrang bragging lang talaga nila na sobrang social climbers talaga. Kaya sila napagkakamalan, ang yaman-yaman nila, keme. Meron naman second one is, happy lang talaga sila na marami silang naiuwi sa family sila, saka sa neighbor sila kasi pinag-ipunan nila yon. Pero it doesn't mean na mayaman sila. It just means na they love to give. Oo, they just love to give. Tapos, yung mga makikita yung utak, akala yaman-yaman. Ang yaman-yaman, ito mga to, ganyan. So, it's always a two-way. Kineme. Keme. So, ayun, eto na nga. Eto pa sa tanong dito. Di ba usually, yun nga yung pag-iisip ng mga tao kadalasan sa Pilipinas tungkol sa OFW, di ba? Tapos may mga kakilala tayo sa Pilipinas na minsan, kahit hindi natin ka-close, biglang manghihiram ng pera. Kamusta? Uunahan niya na kumusta, di ba? Manghihan ho, wala naman kayong Kala ko dati talaga yung nakakatakot na, kala ko dati yung mga nakakatakot na salita is Nakita yung lang kayo hold up to, ganito. Ang pinaka nakakatakot na talaga salita ngayon yung kumusta, di ba? Kasi yun na yung kasunod, alam mo na. So eto, nagigilty rin ba kayo pag nagsasabi kayo minsan ng parang, pag may nanghihiram, sasabihin yung wala akong pera or hindi nyo mapapahiram? Ano yung nafe-feel nyo towards that? Depende. Na hindi ka nakapagpahiram. Oo, ganun. Or ano ba, mag-yes or no ka ba sa kanila? Kayo. Parang depende. Sa situation na yun. Parang depende siguro sa mga taong Kung sino yun. Exactly. Oo. Depende kung sino yun. Depende talaga kung sino. May nanghiram sa'yo, tricycle driver doon, hindi mo kakilala. Baka mo papahiram hindi mo makilala, di ba? Correct. Pero for instance, pag halimbawa, alam mo close friend mo, tapos manghihiram, meron siyang certain amount na kailangan, hindi mo naman pwedeng ibigay lahat kung anong kailangan niya. Kasi nandun ako sa point na, for example, sa case ko, may mga kaibigan talaga ako na, syempre, nakakita nila, nakakapag-travel ako, ganito, kaliwat kanan, ganyan. So, syempre, automatic thinking na, ang dami-dami kong pera. Okay. And then, just malakas ang loob nila na, manghiram. And then, maghihiram na sila. May certain amount sila na gusto. Pero I don't give yung pera na kailangan nila. I can only give yung mga, what you can lose. Oo, yung feeling ko, bigay ko na yan. Na hindi na, alam mo yung hindi na babalik. Hindi, dahil sa statement mong yan, Rich, so parang ang dating sa akin, parang nakaka-feel ka ng guilt. Tama ba? No, hindi not kasi guilt. parang, I mean, sige, let's not say it a guilt, pero kasi parang hindi, sabi mo kasi parang nakikita nila nakapag-travel ka, so parang pag nanghiram sa'yo, parang hindi, gusto mong magpahiram, parang ganon. Ba't ako Tama magigilty? ba? Kasi yun ang thinking nila. Yun ang thinking kasi nila. Pero sa side ko lang kasi, wala akong guilt. Ibibigay ko lang yung alam kong, kaya kong, yung alam kong hindi nababalik. At least nag-give ako. Diyan yun yung sa mga, alam, close friends like that. Pero mga even nga halimbawa sa pamilya, hindi rin ako ganun because I want them to be responsible for their own life. Na hindi sila aasa. Kasi once na-tolerate mo naman sila magiging fully dependent sila sa'yo. So, pag nawala yun sa kanila, mas masakit, doon ako magkakaroon ng guilt. Kasi, na-tolerate ko yung style na. So, sa akin sa ngayon, hindi ako yung ganun pag may easy. Ganun lang pagdating sa pamilya. Sa ako kasi yung family ko din, tawag dito, kunyari, sila papa, mama ko, for example, parang na-pass down nila sa akin yung mindset na it's okay to help.
but in a certain length lang. Not really. May limitations, Oo, may kumbaga. limitations. And pahiram mo nga lang yung kaya mong mawala sa'yo. Kasi, Yung sinabi niya na parang hindi mo oo. na-expect na makabalik. Yes, Parang ganon. yes. Tapos, for me din, ako my own experiences. Tawag dito, regardless kung sino yan, kapag hindi ko talaga nakakasama, hindi talaga ako nagpapahiram. Pero I will say it in a nice way. Kasi kunyari, meron pa nga ako experience binubuli niya ako ng high school. As in, binubuli niya talaga. Hindi ako makita ko rin yun before. Binubuli niya ako, binubuli niya ako ng high school. Tapos, tawag dito. Bigla nang umusta. Bigla niya. And, hindi, syempre, naging, rin naman, nagkabati rin naman kami before graduate. And then, hindi na kami nagkita ever after high school. Tapos, nagulat ako, pero friends kami sa Facebook. And then, alam niya kasi na nasa abroad na ako. Tapos, mini-message niya ako, "Hi, Be, kamusta?" And for me, akala ko, ano lang siya, yung parang casual kamustahan. And then, nagulat ako, yung inaanak mo, ganyan-ganyan. Tapos, parang, pahiram daw ng money, ganyan-ganyan. Parang, nasa utak ko nun. Sabi ko, parang, grabe. Sobrang shock ko, pero wala. And ano lang ending ng kwento mong hindi yan? Hindi Hindi mo pinahiram. Hindi mo pinahiram, of course. Kasi deserve, charot lang. Pero hindi din talaga ako nagpapahiram ng hindi ko nakakasama. Kasi, ayoko kasing magkaroon ng issue about money. Alam mo, ayoko ma-feel bad kasi hindi niya binalik or what, or hindi rin ako sanay mag-ask na, maningil, ganon. Okay. Hindi ako naniningil nahihiya ako. Ako yung nahihiya. So, para wala na lang conflict in the future, hindi maapektuhan yung, relationship namin. I don't want to involve money na lang. Okay. Lalo at malayo kami. That's for me. Ikaw, Beshi, Ashley, nagigilty ka ba pag di ka nakakapagpahiram, ganyan, or nagsisay no ka, or anong ginagawa mo situation na ganyan? Hindi ako nagigilty. Saka, straightforward mo sinasabi na, hindi ako magpapahiram, no, hindi kita mapapahiram. Hindi ako straightforward na hindi nagpapahiram. Straightforward ako na nagpapahiram. Ay, sorry. Kasi, pinapahiram mo lahat? Oo. Walang, wala. Pero sa mga taong kakilala ko. Sa close. I mean, hindi man sa close. I mean, alam mo yung alam mo mapagkakatiwalaan mo. Oo, yung mga classmate ko nung high school. Yung mga ganong level. Oo. Kasi sa village. Veterans Village kasi tawag doon sa Project 7. Veterans Village. Sorry. Mga kapitbahay ko yung mga grade school classmate ko, saka high school classmates. Kilala ng mama ko yung mga family, talaga kami lahat. So, community. Kakilala na matagal na, So, okay lang. Hindi ko ba sinasabi sila yung nangihiram? Pero I mean, kakilala ko sila. Disclaimer! Oo, wala. Saka to be fair, wala masyado nang utang sa akin. Feeling ko na na-intimidate sila sometimes. Kasi parang, nakikita ko sila sa kasabay ko, parang, parang nahihiya. Kaya minsan mag-okay din yung may attitude. Para hindi naman attitude. Ako kasi gaga. Pero ako nagpapahiram talaga ako. May puot. Pero once na nagpapahiram ako, alam ko na hindi yun babalik sa akin. Ang naturalesa. True. Hindi, ako naman, sa point naman yan, ako straightforward ako. Parang pag hindi ko mapapahiram, kahit close pa yan o hindi, talaga sinasabi ko na hindi kita mapapahiram. Although, kahit... Nicer way? Oo, in-nice of the way. Ako naman kahit kasi... alam ko meron ako. Oo. Pero hindi ako nagigilty. Ako, alam ko naman valid yung reason. Ako lang, kaya ako nagbibigay. Lalo pag close friends. Ako nagpapahiram din ako kasi alam ko yung feeling ng walang pera before. Yes, correct. And alam ko yung feeling na ang hirap manghiram sa ibang tao tapos wala kang mahiraman, naghahanap ka. Yung mga hihiraman pa lang, ang hirap pa lang maghanap ng parang sobrang struggle mo. Oo. Saka alam mo yung feeling na parang helpless ka, parang end of the world na. So pag may tao nang hirap sa akin, nakakilala ko, once na may pera naman ako dyan, kahit actually yun na lang yung pera ko, ipapahiram ko pa rin. Kasi alam mo yung parang gift mo na sa kanya yun and you don't expect it to come back kasi wala. Ingat ka, Bes. Bait mo naman. Pero which is a wrong trait. Actually, Bes. In this world. Nare-realize mo naman yun. Alam ko naman. Pero I mean, naniniwala man ako sa good karma. It will come back to you tenfolds. Alam mo yun. Nakaabang na yung kamay. Tawa na ako. Kanina pa siya. Nagsasalita ako. Pero nagsasalita ako. Ginagano na niya ako. Kinakuha na yung mic. Yung sandok. Ibigay mo yung ayun lang, like based on my experience lang how hard it is before nung bata pa ako. Kaya, alam mo yun. Kung may tutulong ka, itulong mo na lang yun. Dali, ikaw, Mi. Meron ka pa ilalagdag? Wala na, okay.
Dali. Kanina pa niya naisip yan eh. Oo. Hindi, tawag dito, yung sa, i-add ko lang, tawag dito na parang, siguro kasi naka-mindset ako na pag malayo talaga sa akin, ayoko talagang magpahiram, regardless of reason, kahit pa siguro emergency yun. Parang doon hindi ako nagigilty. Kasi ayun na yung mindset ko na parang ayoko talagang ma-involve kapag malayo ka sa akin when it comes with money kasi ang daming nasisira dun Pero kapag naman nandito ka, kasama kita, nakikita kita, or kahit kaibigan kita, basta same tayo ng bansa. Geolocation. Oo, geolocation. Yan, I'm not hindi rin ako hesitant na magpahiram. Pero kagaya din ni Rich, kung ano lang yung kaya ko na ibigay, hindi man 100%, pero as long as kaya ko makatulong. Base cases naman. Hindi naman kayo parang sinasabi, hindi naman ganito, bibigay ko agad. Hindi naman talaga, base cases na. Most of the time, tayo nagpapahiram kasi parang, alam mo yun. Pero pag nagpapahiram ako ng gano'n, alam ko na in myself na this is considered gone. Oo, yung gano'n. Pero hindi ko rin hindi ko kaya. Yung mga pero parang sa akin, ang pangit naman yun ng thinking na parang pag nagpahiram ka, hindi mo na-expect yung kabalikan. Kaya yun ang ayaw ko doon sa ganung thinking. Ayaw ko yung sa ganung... Alam mo kung bakit? Ganito lang kasi just yan. to, preempt na para at least hindi maano yung... Hindi ka ma-hurt. Oo. Since close, kaya ano sabi mo, ang tanong just mo be the kung bakit... person Kung ano lang para hindi na sila makaulit. Oo. Para hindi na sila maglalakas loob na kasi meron alam kong may utang pa ako sa kanya. So exactly. wala silang lakas loob na maghihiram ulit sa iyo kasi meron na agad balik. True. Na 'di ba meron ka pang nahiram nung nakan, my friend? Kung naintindihan ko na tama, nagpautang ka para di na makabalik. Ako naman, bakit pa sila babalik kung una sa lahat, unang pagkakataon tinanggihan mo na? Ako, tama. 'Di ba? Ako naman, yung sa akin, depende lang talaga close friend mo kasi. Oo. Hindi sa akin kasi yun yung pinaka ko as a friend bilang may pinagsamahan and all. Meron nang may relationship kami before. At least I want to preserve that being a good friend nung bata kami and all. Para nakita niyo pero I know for a fact na pag nagbigay ako, at least meron akong binigay. And nasa thinking ko when I gave that, sabi ko kahit alam ko nang hindi mababalik. Normally ganun thinking ko normally ngayon, lalo ngayon. Kasi alam ko na pag meron na akong isasagot sa kanya, pag nag-attempt siya mag-second try na, sabi ko, alam mo naman. So, in a way, mas madali ko pa siyang makakausap. Halimbawa, siya pa din yung umulit, gano'n. So, meron na akong ibabalik sa sobrang, hindi ko siya masasaktan in a way na natanggihan ko na siya the second time around. Test of character, gano'n. Yes. Ako yung ko rin kasi, yung traits ko, pag ganyan, kunwari may nagpapautang, ay hiram ng utang. So, kunwari, yung kaya ko naman, tapos alam kong kailangan niya. Tapos parang iniisip ko na parang, okay lang na parang bibigay mo. Kasi parang, next month naman, end of the month, may sweldo ulit ako. So, okay lang. Parang gano'n. Kasi ikaw yung may work this time. Alam mo yun, parang so, it's just money. Ayun nga sa akin, meron nga nang hula sa akin. Nang hula, sabi ko nga sabi niya, money is just a piece of paper. What is money? Just piece of paper. Yes. Hindi nga sabi sa akin yung manguhula sa Sikihor. Ay, oo, ano sabi sa'yo? May iba lang Oo, nito lang. Ano sabi sa'yo? Sabi niya, grabe ka, no? Sabi niya, bagay daw sa akin maging mayor. Sabi ko, bakit? Matulungin. Sobrang bigay ka daw ng bigay. As in, wala daw sa akin yung pera. Darating niya sa akin yung pera, pero as in, bigay lang daw ako ng bigay. Which is totoo. Hindi, totoo. I mean, bale, best yun yung sinabi niya sa akin. Sabi ko, ang galing. Tapos parang Hindi. Tapos parang sabi niya, yung family daw namin, si mama, ako, saka si mama, very giving. Even yung mga problems sa ibang tao, yung parang problems ko rin. Pero pag yung problems ko, hindi ko sinishare sa iba. Yung parang ako lang lahat. Wala lang, naiba lang. Nasabi ko lang. About sa money naman kasi yun. Ikaw. Wala na, okay na tayo. Hindi, ako di naman sinasabing maldita ako. Oo, hindi, okay lang yun. Basta naka-green. So ito, ako naman sinasabing maldita porket hindi nagpapahiram. Hindi naman. It's just, for me, sabi mo nga, sabi nga natin, it's a base-to-base. Bilang case-to-case. Okay. Base-to-base. So eto na nga, ako, bottom line ko lang dyan is, my money, my rules. Diba? Tama. Ganun lang.
So, eto na. Bilang OFW, hindi lang financial support ang nabibigay natin sa family natin, sa mga tao, sa friends and all, kung kanino man, minsan emotional support din. Tama rin ba kayo? Totoo. Ano, yung mga tipong parang shock, ikaw na yung shock absorber kahit nasa malayo ka ng mga issue nyo ng family. May mga ganun di ba kayong issue or situations? Hindi naman totally sige, family. go. Tawag Okay. dito. Kahit friends, mga kahit ganun. friends. Go. Meron akong classmate before nung high school. Very close. Tapos tawag dito, schoolmate din siya ng college. Tapos, namatayan siya ng kapatid. And then, nakikita ko talaga yung mga posts niya na very, alam mo yun, yung depressive. Ganyan. Sad. Very sad. Tapos, may mga kino-comment siya sa group chat namin na parang suicidal thoughts, ganyan. And then that time, sobrang, parang yung mga tao siguro, they don't know what to say. Kasi 'di ba very recent. Tapos, parang walang nag-step up, alam mo yun, walang nag-step up sa group namin to help him. Para lang malabas niya. And then, I think that's when I step up. And then, talagang kung ano ng mga pinagsabi ko, tapos para lang to ease the pain, or das nakikinig din ako sa kanya. And then siguro for a matter of weeks na talagang nagche-check-in ako sa kanya kasi parang feeling ko na baka alam mo yun, may mga suicidal thoughts. Gusto ko natatawa na si Ashley. Ano yun? Ashley Talaga, si Beshi. Pwede ba tanggalin mo? Natatawa ka sa itsura. Tanggalin mo na. Para may bago din kasi sa akin. yung seryoso yung usama, pero para sa email. Tsaka isa pa, di ba? Yung parang, ito yung tanong na parang how draining it is na ikaw pa yung nagbibigay ng emotional support na in fact, ikaw mismo, stress ka na rin bilang OFW, di ba, Besh? Pero kasi, parang you need to put aside what you feel eh. Hindi, kasi alam mo, you know why? Because minsan, for example, they look up to us because alam nila yung feeling ko yung capacity natin na like, minsan alam nilang tayo yung tingnan mo sila. Alam kasi nilang teka, tapusin muna natin ang pag-ikot ng niya. Maganda ang Mamaya, naka-stop pala yan. Sumagot ka na. Ano na nga yung tanong? Tapos, how resilient we are. Yeah. Yun nga. Yung tingin kasi sa atin minsan nung kapamilya natin. Kasi, for example, depende kasi kung paano kaila tinitingnan. So, if they look up to, minsan kasi nagdedepende rin sila sa kung ano sasabihin mo. Because minsan, just because, di ba, gaya ng sinasabi mo, most OFW nagiging breadwinner. And lahat sila nagiging responsible sa lahat, even sa sarili mo, even sa kanila. Kaya, ganun na lang yung tingin nila na kahit anong, strong ka, na kahit anong, sige, ibigay nila sa'yo. Pero because, feeling ko, vina-value nila kung anong magiging sasabihin mo sa kanila. Or kung ano yung magiging advice or anything na pwede mong maitulong, basta masabi mo para sa kanila. Well, personally, Besh, kayo, ano ba yung pinaka nakakapagod na issue na sinalon nyo na bilang OFW? Na kahit na yun nasa mga issue sa Pilipinas na kahit OFW ka na, nasa malayo ka ng lugar, ikaw pa rin sasalon ng mga issue nila. Yun lang, parang yung bill sa bahay, like kuryente, tubig. Bakit ako yung magbabayad? Kayo yung nakatira dyan. Which is okay lang naman na tumulong. Pero sometimes kasi, hindi siya it's too much, parang nakakapagod. Oo, parang nagiging, instead of naipon ko na yon para for us, for the future, whatever, scaver, ako nagagastos pa rin ako ng ganun. Which is, ang nakakainis kasi minsan, yung mga tao sa Pilipinas, hindi naman for me, I mean, what I see, pag once na meron silang kapamilya na nag-OFW, naging kumpante sila. Once naging kampante sila kasi meron silang ganito, padala, keme. So once na naging kampante na silang ganun, nagpapadala sa kanila, once na napumalya ng very light, doon nagkakagulo, doon nagkaka-family problems na parang, di ba, hindi ka nagpadala, keme. Ang tagal-tagal mo dyan sa bansa, hindi ka pa nakakapag-ipon. Yun yung masakit na marinig na, ang tagal-tagal mo na dyan, hindi ka pa rin nakakapag-ipon, nasaan yung pera mo? Nasa kuryente nyo po, sa katubig, every month. So, wag po kayong umarte. Parang ganon. Ikaw, Greg. Ha? Ako yung parang
Yung may, yung parang pinakamabigat na emotional something, stress na sinalo mo pa bilang ikaw na yung malayo, something like that. Well, ako naman personally, well, we are so fortunate kung wala tayong ganun. Pero hindi naman natin malalayo sa mga beshi natin dyan na iba pang OFW na for sure, lalo pat kung sila ang breadwinner, besh, for sure tayo. Merong nakaka-experience yan sa inyo, di ba? Comment nyo nga dyan. We're just so unfortunate na somehow, kahit paano, hindi naman ganun, wala naman kami siguro ganun kabigat na mga issue. Miss Minchin. Yes. Oo. Lagyan mo lang ng ganun sa baba. Yan. Gusto ko talaga hairdressing kami. Well, we are doing our podcast. This is so unfiltered. Love it. So, yun na nga. So, yun na nga, diba? Wala naman tayo ganun kabigat na nasasalong ganun. Eto, meron pa kayong to add up lang din na sa side ko naman yung family ko, mas more on pa sila na pag may mga problema, hindi nila sa akin pinapaadad. Oo. Kasi parang sila, they don't want me to worry. Kasi nga malayo ako. So, kunyari, if ever man may something na nangyari na big talaga na problem, it's always me who always find it late. Kasi nga, anyway, tsaka nag-group, pa sila, naghahanap pa sila ng courage para sabihin sa akin. Oo. In that case, Besh, you're lucky to have that family. Pero parang, mapapasana all na lang ang mga Beshi natin dyan, di ba? Na Correct, yes. Ikaw pa agad ang sasabihan. Pero parang sa akin din, sometimes, parang parang mahirap din na hindi ko kaagad alam na parang, parang alam mo yun, it's hard din on my part na, ganito, yung mga ganong things na parang, so parang mas gusto mo sabihin, sana sinabi na lang din sa akin. Gusto ko naman tumulong or what, baka naman may magawa ako ng paraan, yung mga ganong bagay. Oo, true. Eto naman, meron ba kayong mga meron ba tayo dito mga parang setting healthy emotional boundaries? Oo naman. Diba? It's very important. Ano mga tips natin sa mga nanonood na mga, let's say kung sino mga makakapanood nito, ano ba, bilang OFW tayo, ano ba dapat nating mga iset na healthy emotional boundaries? First and foremost, meron ka dapat limit sa sarili. First, meron ka dapat sa sarili mo you have to magkaroon ka na agad dyan at dapat maintindihan na din nila, nung kapamilya mo, kahit sino pa yan na mahal mo sa buhay, dapat clear na yan sa kanila. Para at least, yung expectation nila is nasa gitna kayong lagi pareho. Para walang correct, exactly. Dapat set agad yung limitations or meron agad boundaries. Alam na agad nila yan. Kasi ako sa totoo lang, paano mo masiset yun? Communicating. Dapat alam nila sasabihin mo sa kanila ganito lang. Kasi sasabihin mo rin sa kanila, hindi naman nila pwedeng hulaan kung ano yung nasa isip mo. Kailangan mo siyang i-communicate. For example, not every time I can give kung anong hiling nyo. Minsan kasi meron naman silang mga sariling pinagkakakitaan. Minsan sasabihin lang nila nagkukulang. Pero again, they don't have not every time na paghihingin sila na gusto lang nila is ibibigay mo lagi. Doon pa lang makakapag-set ka na ng mo sa kanila, ng limits, boundaries mo. Yun yung maganda, yung mga limits sa boundaries. Na i-communicate kasi pag na-i-communicate mo ng maayos at naiintindihan nila, parang hindi sila laging nag-e-expect. True. Pero, meron pa rin mga tao, yun kasi, mga families, kaya nag-set ka na ng boundaries mo, ganito, ganyan. Makakapal pa rin ang mukha. Pag sinabi na, wala akong mapapadala this month, ang damot mo sila pa magalit. Sila pa magagalit. Meron talagang ganyan. Yes, alam mo, marami, buti hindi ko na-experience yung ganyan, pero maraming ganyan ng mga OFWs na ganyan na experience. Kaya nakakaawa yung mga gano'n na parang naghihirap na sila dito, nag-iipon sila ng pera, tapos may times na hindi sila makapagpadala dahil nagka-emergency. Kunwari, hindi man lang nila tanungin na, ba't wala kang pera? Bakit hindi mo kami napadala? Magagalit agad. Paano ko yung pera na ipapadala niya dapat na yun? Tinulungan niya isa niyang friend na namatay. O malay mo yung parang alam mo yun, may binigay na ibang something na naawa lang siya. So, iba-iba rin yung mga tao. Yung, sabi ko nga, base-to-base cases. Base-to-base cases. Base-to-base cases. Laban mo yung ganun. Eto naman yung mga instances. Meron ka ba iladagdag, Besh? Madam Principal? O, sige, go. Naman, para we have both worlds. Sige. Yung both worlds. Yung sa akin naman din, na experience ko, na parang yung parents ko nga, yung family ko, I mean, nagkukulang din sila, of course. Alam mo yun. Pero, in terms of? Money, ganyan. Okay. Pero, hindi nila ako sinasabihan. Ayaw nilang... hindi talaga nila ako binabother. Malalaman kaya nga ang swerte ni Besh. Ako na minsan yung nagsasabi. Hindi, minsan nalalaman ko, inutang daw kay ganito.
Tapos sabi ko, Sabihin mo, ba't hindi nagsabi sa... oo, bakit hindi kayo nagsabi sa akin? Baka ano ko, may... Alam mo naman, nag-swimming ako dito sa cash. Sorry. Hindi. Siguro, naisip nila, wala tong ipon. Wala pa tong Di mo alam kung matutuwa ka. Baka kasi meron na silang prior knowledge. Alam na nila yung ano mo. Alam nila background mo. Kala ko swerte yung pala ang sama ng tingin sa akin ng parents. Ano yan? Hindi mo alam kasi ang kalat Oo. na parang, Ay, wala tayo magtanong sa kanya. Ang Wait hagay lang. ng itsura niya sa post. Mukhang Wait hindi ko lang. Baka kasi open back or what? nakwento mo rin kasi dati, kaya siguro nag-hesitate Hindi, sila. actually, Ito pa kasi akong Hindi, kinikeme. hindi ako hindi rin kasi ako palakwento ng mga struggles ko kasi I don't want them to worry as well. Alam mo 'yun. Tawag dito, tsaka lagi kasing sinasabi sa akin ng parents ko, umuwi ka na lang. Yung mga ganun. So, kapag sinabihan ko sila ng struggles ko, baka mas lalo lang nilang sabihin sa akin na umuwi na lang ako. Pero yun nga, natatawa ako kasi kaya minsan sinasabihan ko sila, pag may kailangan kayo, magsabi kayo, o kaya minsan may pupuntahan. True. Tapos, magtitipid, ayaw mag-book ng flight, Correct. magbabas na lang or what. Sasabihin ko, sabihan niyo ako para Hindi ka na namin binabother. Baka kulang pa sa'yo. para mag-book ko, hindi yung Mas mukha kang hikaw sa amin. actually. Kaya natatawa ako. Pag narinig ko na, may ganito. Inisip ko, Okay. ano ba? Nasaan ba yun? Good thing ba? Good ba o bad? Sige na nga, ikaw na nga lang swerte. Wala Besh. talagang expectation. True. So, eto naman, bilang OFW tayo lahat, pag umuwi tayo, di ba, nagbabakasyon naman tayo, umuwi tayo, meron pa rin ba kayong feeling na pag umuwi tayo, parang bisita na lang tayo sa bahay natin or sa bansa natin, na parang yung weird feeling na parang iba ka na pag umuwi tayo after how many years from abroad. Tapos, meron pa rin ba tayo yung mga culture shift? Since iba yung culture natin dito sa bansang to, tapos pag umuwi ka, naiiba ka, so ano yun, Besh? Like ako, umpisahan ko na. Mabilis lang. Ito lang, mabilis lang. Pag umuwi ako, minsan hindi ko na iiwasang mag-complain and mag-compare. 'Di ba? Kung ano, yung mga Ano ba yan? Ang ano pa rin yes, dito? yung mga the usual thing, like very simple lang. Yung very simple lang. Like pagdating mo pa lang sa airport, paglapag nyo pa lang, magsi-CR ka, Besh. Wala man lang tissue. Ang dumi ng CR. Minsan yun yung naiisip ko, na-realize ko, ay, oo nga pala, nasa ibang bansa na ako, iba na yung culture and all, 'di ba? Unlike sa bansang kinagalingan mo. So isa lang yun na simple example ko on that note. Kayo naman, go. Wilty kayo. Kung ano pinagagawa ng mga to habang nagpo-podcast, o kayo naman, ikaw, Besh, una. Ano nga yung question? Ako muna. Ito. Ako hindi naman dun sa parang iba na yung itsura mo, yung parang hindi ka na welcome. Sabi mo parang iba ka, different. Iba na, oo, feel ka ba bisita? Ako at home pa rin ako, first of all. At home ako always. Ang akin lang, yung culture shock. Culture shock na ako. Alam mo yun kasi parang dito sa Dubai, di ba, very ano ka. Parang yung sinasabi ko nga, parang rehab itong Dubai. Hindi naman rehab, I mean, para siyang very, very, Second home na, kumbaga. It's all organized. all organized, all may mga rules na bawal yung ganito, ganyan. So parang nakasanayan mo na siya ng bongga. So pag umuwi ka sa Pilipinas, yung naglalakad ka lang sa kalsada, for example, so may nakita kang nakahubad na lalaki, nakatopless, yung parang mapapasya ka, hala, nakahubad si kuya, parang gano'n. Tapos may makikita ka lang ate ang eksiksi ng short. Hala, si ate ang eksiksi ng shorts. Noon ka ng TV, yung sa mga showtime, sumasayaw mga dancer. Hala, nakatopless sila sa mga sayaw. Which is normal lang naman. Ako nga, sumasayaw ako sa TV topless dati sa television. Normal lang for me. Pero pag galing ka na dito, tapos pumunta ka doon, parang mas shooked ka na parang, hala, pwede ba yun? Tapos yung mga sinasabi na sa TV na mga banters na normal lang naman natin before for us. Ngayon parang hindi na normal sa atin. Parang nagiging tita tayo. Alam mo yun, nakakatita na parang, ay, ba't niya sinabi yun? Tapos may isip-isip, ay, normal lang pala yun. Ay, ba't nakahubad si kuya? Ay, hindi, normal lang pala yun. Bakit ako ganito? Ayun lang. Yun yung shock for me. Katulad na napanood natin, yung Camp Sparks. Nashukat ka parang, ay, may kanya pala sa TV ngayon mga baklaan. Pwede pala yun. Alam mo yun, parang gano'n. So parang, nasusukat lang ako. Ikaw, Miss Nurse. Miss Nurse! Tawag ito, thank you for team. Tapos tatanungin nyo kung anong tanong. Maganda, Mi. Ay, anong tanong? Sabi ko na nga. Ako, sa bahay namin, actually, medyo nafe-feel ko na parang bisita na lang ako. Oo, parang ganun. Hindi dahil hindi nila ako love or what.
syempre alam kong love Sa sarili nila mo ako. lang siya Oo, talaga. sa Yung sarili feeling ko mo lang lang. talaga. Kasi feeling ko second home ko na ang Pinas, hindi na ang Baliktad UAE. na, Baliktad oo. na. Kasi medyo nasanay na talaga ako. Oo, hindi ko alam if it's a bad thing, pero mas sanay na ako sa UAE eh. Parang hindi ko naman kinalimutan yung Pinas. Pero ganun lang yung reality na feel ko. And I'm always happy na uwi ako, makakabanding ko sila. Pero there's really like a part of me na parang hindi na ako. Unang-una, wala na akong kwarto, ginawa ng bodega. Alam mo yan, so dun sa, kasi tatlo lang naman yung room eh. Tawag dito, sa kapatid ko. Tapos, dun kami sa sala na lang ng kapatid ko. So, parang yun, isa pa yun, nag-a-add. Joke. May, ano na. Hello po, Mami, Daddy ni Ma! Mek. Yan, naririnig niyo na po yung hinaing niya. Hindi, meron naman na kaming bahay sa Cavite din. Tawag dito, doon naman, wala, ang kuya ko lang nakatira. Pero, mas gusto ko pa rin magstay sa Taguig kasi nandun yung whole family. Yun, nandun sila mama, nandun sila papa. Alam mo yun, mas gusto ko silang kabanding kahit pa sa side lang ako. Okay lang, hindi naman ako nagre-reklamo. Wala naman akong problema doon. Ang sa akin lang is, parang, mas feel ko ng at home ako kahit nandun yung family ko. Tapos, culture shock din ako na pag umuwi ako, na parang, hindi ko nga alam kung normal ba to or what. Hindi naman sa binago ko ng UAE. Kasi, Malamang, sinabi nga ni Timed, normal to Si sa'yo. Tim. Ay, Si Ashley ni yan. Ashley. Sinabi nga ni Ashley, normal to sa akin dati eh. Pero ngayon, iba na. Kasi siguro may naset ng standard sa'yo yung UAE. Alam mo yun, ang dami ng mga things na parang akala mo, nakalimutan mo na. Pero pag pumunta ka ng Pinas, na-culture siya ka na, ganito pa rin pala. Wala pa rin palang pinagbago. Parang wala na ako madadagdag. Nasabi niyo na lahat. Ikaw, go! Kasi siyempre may point of view ka rin. Oo. Wala para sa akin, minsan may pagbaliktad rin naman natin. Yung sila ang na-culture shock, yung OFW na bumalik. Kasi nagugulat sila sa, yung baliktad rin natin, sabi mo kasi yung tanong mo is, nako-culture shock ka pag Sila nakaka-feel baliktad naman. Ano ba? Yung feeling na baliktad, na yung sila biglang nagugulat na sa kung anong Sino mangyayari. ka? Correct, Sino ka na? exactly. How you Yung paano ka naman na binago ng pagiging OFW. Yung baliktad rin naman na natin. Total na sabi nyo, di ba? May mga ganun. For example, sige, sabihin ko sa side ko, for example, after ng, yung pagka, di ba, nagtagal ka sa OFW. Tapos parang pagbalik mo, parang biglang parang, ba't ganito na siya, parang umasta. Parang sobrang ang tapang-tapang na bigla. Parang sobrang nagyayabang siya. Alam mo yung akala nila nagyayabang ka, pero yung pagiging assertive mo Maturity. na nami-misunderstood palaging ganyan yan. na may misunderstood as being mayabang. Kasi parang dito kasi parang pinalakas tayo nung yung mga na-experience na yung naging survival instinct natin dito. Nagiging napapalakas tayo. And then, nadadala natin siya sa Pilipinas, sa pamilya natin. Tapos, bigla silang nagugulat na ibang nadating. Oo, di ba? Pero sa iyo, wala lang. Di ba? Pero kasi, ang point natin para mas maintindihan lang yung side natin minsan na yung pinalakas kasi tayo nung kung anong mga na-experience natin dito sa trabaho, yung mga pinagdadaanan. Kasi hindi mahirap. Tayo pumunta ng ibang bansa agad, tapos powerful ka agad tayo. Correct, Set ka agad tayo for exactly. life. Hindi ka agad yun. Ang dami na pinagdaanan. No? Diyos ko, ilang metro station yung nilakad mo ng... Corrected. Ilang tagaktak ng pawis bago ka tagaktak ng nagkaroon ng pawis. trabaho. Alam mo yung gano'n? Ilang putok ng tao yung naamoy mo sa metro. Ilang hinga yung hinit mo sa metro para lang makapasok sa umaga. Correct. Alam mo yung mga Diyos ganon. ko, yung mahirap. Survival. Baka kasi yun, nami-miss out nila. Tapos, pag-uwi natin, nagugulat sila dun sa klase ng asta na pinapakita True. natin. Di ang assertive na. Kasi tayo, na nasa abroad, nagiging mas tumatapang, mas lumalaban tayo True. dito eh. Kasi wala tayong ibang kakampi minsan, kundi yung sarili natin. True. Di ba? Hindi, So yung ganun lang na tipo, yun naman yung nakikita kong kabaligtaran ng culture shock nila sa side ng mga umuwi ng OFW. Kahit sa mga siguro, kaya sabi ko, at as much as possible, lalo pag sa pamilya, pinapaintindi ko kung ano yung napagdadaan. Para hindi lang lagi sila ganito na hindi. At least para mas maintindihan nila, yun yung sa side ko, ay how much more yung sa ibang tao na parang mas maintindihan nila. Diba? true. Ito, may tanong lang ako. Meron pa siyang follow-up. Ako yung itatanong ko lang, nagkaroon din ba ng changes yung trato sa inyo ng family? Hindi, parang mas bumait, yung mga ganun things. Oo, kasi ako ganun ako sa family. Ganun yung family ko, especially my mom. Parang before, hindi naman yun, very maasikaso. Hindi, I mean, hindi.
Kasi may ibang gumagawa nun for us. Parang si mama, hindi naman yung nagluluto eh. Hindi ko siya nakagis ng nagluluto. Tapos, wait lang. Tapos ngayon, nagluluto na siya. Ganyan. Tapos, natawa ako kasi nung umuwi ako ewan ko anong year, pero umuwi ako last time. Tapos, umuwi din, galing siyang labas. Tapos sinabi niya sa akin, ay, dala ko yung yung paborito mo, lulutuan kita. Tapos, nagulat ako kasi, put yun ng manok. And then, alam niya pala. Alam mo yun, na parang, never niya akong nilutuan ng food. So, gano'n. Ito na. Go. Hindi, gusto ko lang Nagmumukbang ako sigurong dito segundahan yung side ng mami mo. Ano? Kasi, for example, ikaw yung anak niya na matagal. Syempre, Mawala. syempre, Oo. bilang limited yung time na umuwi ka, nagbabakasyon. So, yung service niya is parang, at least gusto ko pagsilbihan to. Yung gano'n. Maintindihan mo. Hindi ko, I'm not taking this as, badly, Hindi naman against, pwede siya bad. negative. At least, Actually, natatawa ako, and I find it Naninibago cute, ka. naninibago ako. yan siguro. Oo. True. Natutuwa ako kay mama kasi very na siya. Anong tawag dito? Yung very mama, yung nagsa-service na sa anak. Tapos, hindi niya na ako pinaghuhugas. Yung mga ganang thing. Talagang full. True. Pero meron kasi, I'll be a very villain this episode. Okay. Very villain. Hindi, meron kasi talaga nag-asikaso lang kasi alam niya may makukuha. Yes. Oo. May mga ganun talaga, marami. Oo, yun mga beshi. Totoo naman talaga yun. Real talk tayo Real dito. talk, unfiltered nga, di ba? Oo. Di sana filtered na lang yung title. Correct. Huwag na nga kayo manood dito. Nagalit. Please nga kayo. Ma, baka mabait ka lang dahil. Hindi, mostly Oo. ganun talaga. Kaya nakakainis rin minsan na parang, ba't ka nagbago? Ba't ganyan? Kasi, alam mo lang kasi may True. gusto from you. Tapos once na wala ka na mamibigay, pak, bye-bye. See you soon. Ganun. Pwede ko in general, gano'n naman talaga. Truth hurts. Actually, oo. In general, oo. As long as meron kang gamit, useful Yes. ka. Oo. And it's so sad, no? Yeah. Actually, it's sad But nga. that's the reality of The reality of Kailangan life. lang mag-discern ng mga Oo. useful. Oo. Salita ka, may mic, huwag kakalimutan. Yun nga, parang kailangan mo na talagang husto para at least kahit alam mong ang mga tao ganito talaga. Alam mo yung reality Oo. kasi. Yung title ng mas aware ka kasi. title ng podcast natin, Unfiltered. Ano Di ba? Unfiltered. Pero unfiltered, pero wag niyo kaming gagayahin. Dapat i-filter niyo rin yung mga people who Ang surrounds unfilter lang po you. dito, yung mga opinion namin, kaya Oo, walang i-filter preno. niyo yung mga people who surrounds you Yes. para at least, alam mo yun, happy ka in life. Like for now, parang meron kaming i-filter dito na isa. Kasi Kanina pa yung... hatak na hatak ng ganun ba? Ganun siya ng ganun. Ang tigas ng word, kaya ginagaling ko ng bagya. Nakahanap siya ng katapat Oo, na, yeah. no? Inayos ko na nga yung buhok mo. Dapat. Bye, Meg. Inayos ko na nga yung buhok mo. Ako pa inaano mo. O ano pa? Sinatag ka pa. As an OFW, siguro, tawag dito, From the top ulit. Just... di ba Kala ko ba i-edit mo lang mga sasabihin? ano ba? Sige, go. Charot. Tawag dito, di ba kasi siguro tayo din na di ba pag umuwi ka, parang sinasabi nila, oh, nagbago ka. Kasi you're, parang mas nagiging tough ka. Tapos, parang ikaw na lang yung ayoko na lang mag-expect. Alam mo yun, yung papatayin mo na lang yung expectation mo para hindi ka rin ma-hurt in return. So, ikaw, mas nagiging tougher ka. Yung pasad mo, mas mas stronger ka. And then, nami-mistook nila yun as someone na you've changed. Pero in reality, you just don't want to get disappointed. Ay, rebuttal na naman. Wala kasing facade na nangyayari. Wala namang facade. It comes naturally for you being an assertive person or na defense mechanism kasi staff. sometimes 'di ba? Na parang you're Kasi not aware. Pero you're building pero wala a kang wall. walang wall. Nakikita ka lang nila as being so strong. Sobrang strong mo magsalita. Sobrang lahat ng Confident pwedeng tayo. sabihin mo, it is what it is. Wala, hindi naman na nagiging ganun ka na lang din talaga. Yes, Nahubo. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, yung mga tao talaga makikitid yung utak. Kasi, Ano si Ashley, yung pagiging confident mo, saka yung pagiging knowledgeable na may interpret na. Kasi nga, Yes. Kaya nga makikitid ang sabi ko, utak nila. walang facade na nangyayari Walang dyan. facade. Naturalist na Makikitid lumalabas lang talaga ang sa'yo. utak ng mga Mek. tao. Hilong-hilo na po yung mga mic namin. Hindi. Ay, wait lang. Iano ko lang. Oo. Hindi. Oh, Ang go. sinasabi ko lang is, hindi, don't take it as a bad way. What I'm saying is, this is what we are building here as well. Na parang, na yun OFW Alam mo yun? Sabi mo nga, di ba, nababago tayo, nagiging tough tayo as an OFW. Kasi wala naman tayong ibang nararayuan, kundi tayo lang din naman
Diba, tumataas ang kilay doon na nakahiga eh. So, Kasi narinig niya na yun Oo nga. Naulit nga na naman. So, eto na nga. Ako naman, eto. Maidagdag ko lang. Maiba ko lang. Okay. Ako, isa pa sa nafe-feel ko pag umuwi ako, like sa mga friends, yung, di ko alam, di naman ako lasing hindi nun pa eh. sad yun. Alam mo yung naiyak ako with friends. Hindi naman sila drama ako, pero parang, yung nafe-feel ko na parang sila, pag nag-uusap-usap sila, na may yung mga lakad nila and all, na parang ako, kasi kayo magkakasama dito. Yun na-feel ko na parang left out nga talaga. Since you OFW ka. Tapos, at the end of the night, ikaw pa rin magbabayad ng bill. Tapos mga gano'n, na reality check, ay, dito ko pa rin magbabayad. Tapos kayo masyado nag-enjoy. Mga gano'n. Okay. Pag umuwi tayo, di ba? Yun yung na-feel ko. Tapos sinabi ko pa nga sa kanila, ba't kasi kayo di masyado magkikita dito? Nandito lang naman kayo sa isang bansa. Nasa same country lang naman ko. Ako nga, para pag alay-alay ko, tapos pag umuwi ako, nag-effort lang akong kitain kayo isa-isa. Mga gano'n. Tapos sila, alam Baka mo kasi ang taray-taray mo sobra. excuse me, I'm that kind of friend that you're so lucky to have. Yes naman. Pero nile-left out ka nila, ha? Hindi naman sa ganun. You don't feel the Yun yung same. nafe-feeling Feeling ko. lang. Hindi Feeling nila mo ako lang. left out. Ay, yung nafe-feel mo lang on your own. True. Na hindi ka makarelate. True. Ay, pati ko nare-relate. Oo. Samantala nang abag ka dun sa galang yun. Charing. Then siguro dapat hindi ka nila pinaka-feel na ganyan. Like iba yung kwento na lang nila, yung makaka-relate ka. You can never control other people, man. Yun yung Just your friends. yun yung Hindi title. naman sa ganun. You can never control other people. What you can only control is your feelings. Siya yung bumayo, iba yung kumain. Correct, ganon. Dahil dyan, dumagdag, Mek, eto naman tayo sa OFW reality checks. Okay. Eto na yung mga reality checks. Ano yung mga Reality checks. ano yung mga na-realize na, ay, talagang OFW, ganyan, kineme talaga. Ito, mahirap pala yung mga sa bahay dito, sa workplace, ganito talaga. Ganito pala talaga. Ako, yung una kong dating, syempre sanay tayo ng medyo may comfort ka sa Pilipinas, sa sarili mong bahay ka, alam mo yung familiar ka sa lugar mo, sa surroundings mo, yung pag una kong dating dito, syempre share ka na lang sa room, nasa taas ka lang ng bunk bed, mga ganun. Tapos may mga kasama ka pa sa bahay na hindi mo kilala, na, uy, sino ba itong mga to? Tapos ba't ang dami? Nakaka-shock yung mga ganun. Isa pa yun. May leche plan ako, tapos mamaya wala na. Yung bigas mong 5 kilo, sa beses ka lang nagsaing. Bukas mo kalahati. Yung itlog mo, sa dosena yung bili mo, tapos Wala na. nabati na lahat. Kaya nga, nagluto ka ng adobo, pagkalabas mong ganun, amoy sinigang na pagbalik mo. Laurel na lang natira. Umihi ka lang, pagkalabas mo, amoy sinigang na agad. Ano pa yung mga reality hits that hits you? OFW. Mga small things lang. Ganun nga. Mga funny things lang ba? Ito pa. So, makaka-relate ka dito. How about naman sa mga usapang OFW burnout? Ano yung mga, may naka-feel na ba kayo ng mga somehow stress, anxiety, mga ganon? Ayan, go. How about OFW mental health, mga kineso, kineme, ganon? Hindi, ano lang. Simple lang kasi. For example, ako kasi, naniniwala ako dun sa when you have a strong foundation in your faith, parang there's nothing that can, basta sobra yung trust mo kay Lord, gano'n. Parang nagtanong ka pa eh. Paano kayo mag-joke ngayon? Sige Ashley, subukan mo Ashley. Yung trust mo kay ate, Sige, subukan nyo pang sundan ng joke ito. Paano kayo mag-joke ngayon? Sinama mo na si Hindi kasi totoo yun, di ba? Yung sisig. So yun lang kung yung burnout and everything, lahat ng nafe-feel kasi normal lang na nararamdaman o ma-experience ng isang tao na magkaroon ng struggles, challenges, pero yung to the point na mag-rock bottom ka, ma-feel mo na something na there is missing. Alam mo yung sobrang lubog na lubog ka. One thing is for sure na talagang it's tried and tested. You have to build this strong foundation in your faith to the Lord and yun ka lang kakapit. So, sa akin yun, sa side ko yun kasi yun yung pinangawakan ko before na ever since na every time na kaya ako sobra akong thankful and I'm so grateful sa lahat ng blessings na natatanggap ko at this point in my life. Kasi yung mindset ko is always nandun lagi. Lahat, everything, nakaangkla. Sumakses ka na eh. Oo. Step by step. Nakaangkla na kasi dun sa ganong klase ng mindset. Nakaangka na. So, may step by step ka eh. Kayo, Sumakses ka na. OFW burnouts, mental health. Mauna ka na. Mental Ikaw na health. maraming Depression, Since- work burnout, anxiety, Hindi, lahat okay. na.
wala akong work burnout. Tawag dito. Pero siguro, sabihin ko na lang din na, Depression. oo, siguro ako before, nung nasa Pinas ako, parang ang dali ng buhay sa akin doon eh. Parang hindi ako ever nakaramdam ng mga depression. Or siguro mas bagets pa ako that time. Dito sa Oo. dito Tapos na. ngayong nandito na ako sa UAE, doon ako nakaramdam ng different kind of emotions na I myself don't know what are those. Alam mo yun, hindi ko mapangalanan. Ito na ba yung depression? Yung mga ganong kind of things. Kasi Hindi I'm mo pa alam not kung aware depressed. eh. Correct, Oo, exactly. I'm not aware eh kung ano ba tong nafe-feel ko, normal pa ba to. Mm. Yung mga ganong kind of things. Nung una ha, na parang nahihirapan din ako. Sometimes hirap din ako makatulog kasi hindi ko alam bakit ako sad. Eh, wala naman ako dapat ikasad. Or alam mo yun, yung, ewan ko, kung may mga ganun kayong episodes, pero din ako, may ganun ako, people knows me or my friends knows me as someone na laging tawa ng tawa, alam mo yun, tawag dito. Pero, minsan, nakaka-experience din ako na sobrang nasasad ako na hindi ko mapangalanan. But, tama rin si Rich kasi ako, since ako na lang yung nabubuhay mag-isa dito, is, na-find ko rin yung, Kuwawa ka naman, parang wala kami dito. Sa pamilya mo, ako ang ikaw ang namumuhay ako ang dito. namuhay mag-isa. Yes. I'm living alone. Yan, Yes, ganun. ganon. I'm being responsible. Hindi yung ginawa mo Yan. kaming multo. Sorry na, hindi ko alam yung Tagalog. Tapos, ngayon, Pasa the mic. wait lang. Papalusin Tapos, na po. sinasabi, Lumamig na yung ice nila. sobrang lamig. Anyway, yun nga. So, I find strength, with God. Talagang yung faith ko, sobrang naging strong. Kasi wala akong ibang lalapitan eh. Ayoko i-bother yung family ko. Ako talaga sa person, hindi ako mahilig mag-message sa mga friends na I have a problem. Yung mga ganon-ganon, hindi ako magano na tao. So, I always keep it, by myself. So, ang ginawa kong sandigan ko para maging strong ako dito is yung faith ko kay Lord. Talagang pray lang, kausap kay God. So, ayun. Samahan mo ng joke yan. Ikaw ba yan? Naka-experience mo? Burnout. Ako, burnout, walang burnout. Stress, wala rin. Sabi nga ni Mek, hindi ko rin alam yung mga feelings na nafe-feeling ko. Kung ito ba yung anxiety ba to? Depression ba to? Kasi ngayon yung mga Gen Z, konting kibot lang, depressed na agad, Oo. anxious na. Pero Uy! ako kasi, may mga nafe-feel akong ganun, pero hindi ko ini-entertain. Kunwari, nakaupo lang ako, nanonood ako ng TV, no? Tapos parang kinakabahan na lang ako bigla, for no reason, kinabahan ako bigla. So, parang, ba't ako kinakabahan? Tapos, isa-search ko, nakalagay, parang anxiety, ganyan. Sabi ko, pala yung anxiety. So, okay, Carrie. So, hindi ko na siya entertain. Wala na, okay na. Kasi, I'm very independent. I'm super independent person. True. I find joys in being independent. So, mag-isa ako sa bahay, happy ako. Andyan ka, happy ako. Pero, I mean, I enjoy being by myself. Alam mo, parang, deadma. So, parang yung mga homesick, hindi ako na-homesick, depression, hindi ako na-depress, workout. Good for you, Bes. Okay lang. Kasi parang gusto ko palagi na may me time, Yeah. mag-isa ako, punta akong grocery mag-isa, kain And ako speaking of that, mag-isa. yan yung mga sinasabi nating self-care Oo. na ginagawa natin Totoo. Kasi, to relieve the stress yun and din. all. Kasi yun yung lagi ko tinatandaan in myself na parang you love yourself first. Yes. So you don't need anyone. Wag ka dapat mag-rely on other people to be na maging maayos ka mentally You and don't- stuff like that. You have to stand on your own. Alam ko may mga tao na hindi kaya yung ganun, pero alam mo yun, parang kayanin mo. You have to Yes. Yes. do it. And just to add that sa sinabi ni Beshi, Mm-mm. na parang you don't have to depend your happiness to other To person. other people, yes. Kasi unang-una sa lahat makapagpasayo is ikaw lang naman. Yeah, And yourself. para sa akin, happiness is always a choice. A choice. Piliin mo maging masaya, 'di ba? Mm-mm. Pero mas happy kung marami kang pera. Naman. Mas gusto ko yun. Di ba? Ano? Hindi ka talaga ma-depressed Oo. noon. Ay, sorry. Kasi may dadagdag din naman si Meg. Mag-vote Dapat diba? Mag-vote. Sino pa ganito naman? Tapos ka na, 'di ba? Wait, mag-vote tayo. Bibigyan ko sa kayo yung mic. Yes Hindi! or no? Tapos ka No. na. Yes or Tapos no? ka na. No. Okay. Nag-a-add siya, pero narinig na natin. Oo. Ano na? Ano pa dadagdag mo? Narinig na ba namin yung sasabihin? Di ba sabi mo, babawasan mo na yung mga... Sabi mo, i-edit mo na mga sasabihin mo. Eto na nga.
Yun na nga yung mga nasabi ni Besh na parang kahit yung simpleng pagkain ng gusto mo, na comfort food mo, pag na-feel a bit down ka, go ahead, eat it, diba? Totoo. Kasi yun lang yung makakapagpasayo, then why not? Wala Tsaka, makakapigil sa'yo. Nung time din na, alam mo, ako nung time din na, Alam mo, may tuturo lang din ako. Oh, dali, go! Bago ko makalimutan, kung may feeling kayong, kunwari, may times na nafe-feel bad ka that day, Oo. eto, try mo lang. Sinabi lang sa akin dito nung manghuhula, yung manggagamot sa sikihor, kumuha ka ng salt, tapos kuha ka ng salt, tapos i-rub mo sa palm mo, gano'n. Tapos i-throw mo siya sa back mo, gano'n. Tapos huwag mo siya lilingunin huwag mo siya lilingunin. Tapos sabihin mo lang na, I throw away what's not mine. Tinatapon ko lahat ng hindi for me. Tapos gagano mo lang. After nun, feel great. Wala namang masama maniwala. Pero psychological lang talaga yun. Wala namang masama maniwala kung yung mga superstitious beliefs or whatnot. Pero ako din, i-share ko lang. Meron siya na i-share. Oo, meron pa ulit. Go. Dito may i-share lang din ako. Like ako, hindi masayahin akong tao eh. And then kapag naka-feel ako ng depression or sadness, parang nag-aano yung system ko. Alam mo yun na parang, I need to do something para ma-change yung mood ko. So I turn my sadness into arts. Ako now, kaya ako nag-start na painterlies, charot. Kung nakikita niyo. Kung nakikita niyo lang po, ang mga lumipad na Majin Buu. Ang first ever, ng phosphoro. ang first ever na nagsabit ng painting ko ay ang aking Mima. Fuego. Hindi ako parang sa akin Go. that time, parang kailangan ko ng outlet. Outlet. Yes, kailangan ko ng outlet. Just Ayoko- do something. Do something. I just don't want to sit it na Yes. parang alam mo yon na maglulugmok ako sa depression na yon. Kasi I have to be strong. I only have myself. Parang ayoko mag-break down. So ginawa ko, I always find na saan ba ako magaling, saan ba ako gustong gawin, ano ba yung mga gusto kong ma-discover pa. So nagpaint ako, nagbabasa ako, nagminit ako, those kind of things, and then nagbabadminton ako para may diversion. Alam mo yun, may outlet. So sana pag merong mga ganun, find something na ikakasaya nyo. Sige na. Okay na ba? Find something that will divert your feelings into Correct, depression. Tebong. Gusto mo ako din mag-share? Ako kasi may times din, di ba, minsan kasi, marami kasing OFW, lalo dito sa katulad natin na nag-iisa lang madalas. Di ba? For example, ako tagal, kasi minsan, you have to learn, gaya ng sabi ko pa ulit na you have to learn to enjoy your own company. Tama. Minsan nga dati, before, nanonood ako ng sine mag-isa ko lang, na wala, bakit, may nagtataka ako, may nagtatanong ng ibang friends na, kaya mo mag-isa ka lang, hindi ako mantang, bakit? Sabi ko, okay lang. Tapos, sometimes talagang, pag may bet ko talaga, go ako ng beach, alam mo yung mga gusto mo talagang gawin. Gawin mo lang, minsan pa lalo pag nasa gitong edad, masarap na yung feeling nang naglalakad ka lang sa may mga grocery. Totoo. Titingin ng sale. Alam mo, Ito na yung sinasabi nating OFW tita joy levels. oo. Alam mo kasi, ang pagiging yun nga, yung being independent, hindi naman siya weird. Alam mo, being independent is for your mental health din yan. Para siyang peace of mind mo. Alam mo yung, pag mag-isa ka lang, wala kang iisipin na, ayaw na bang maglakad kunwari magkasama kayo, gutom na kaya siya? May iniisip ka. Bakit gutom yung example? Oo. Pagkatingin, gutom ka agad. Hindi, I mean, alam mo yun, parang you have your own pacing na you don't have to worry about anything. You just worry about yourself, which is good for your mental health din, alam mo Totoo yun. yan, guys, sa pagta-travel, kung minsan nga, mas gusto ko mag-travel mag-isa. Mag-isa, oo. Kasi nandun ako sa sarili kong pace. Oo. I enjoy every minute of Yun lang yung sinasabi ko. Pero maganda rin naman May yung meron kang kasama. Oo naman, kasi syempre. you cherish and enjoy the company of each other. Corrected by. Yes. Gusto ko yung pagbabawi ni Tim doon kasi Hindi. Kanina pa naman ako hindi bias, di ba? Neutral lang. Oo, meron akong mga makikitid yung utak. Meron din naman yung mga mayayabang na OFW. Grabe yung nakikita ng utak nyo. Totoo. Tapos meron naman yung mga mayayabang na OFW. Ang dami niyan dito, alam mo yun, nakakainis. Oo, wag mo na sabihin. Alam ko kung nasaan sila. Nakakainis. Oo, nakakainis. Akala mo kung sino. Nakasampa lang sa sa ibang bansa. So eto na nga, marami na tayo napagchikahan about OFW fantasies and realities and kineme and whatever. Yes. Diba? At mga
Oo. your take. Eto Sa kung naman, ano- napag-uusapan natin dito, yung unfiltered pulot natin o take away natin sa mga chikahan natin. Ikaw muna, Mima. Ako na nauna. Okay. Sige. So, yun nga. Yung being an OFW kasi is like, magkakaiba naman tayo ng experience. Pero yung pinakamasasabi ko lang is that learn to love yourself, and then it's not that hindi naman masama na 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 iniisip natin lagi yung sarili natin, no? Na nakakaasar. Si Charlie kasi nandun sa gilid. Tapos, And sumaside comment pa siya. So yun nga. So learn to love yourself. So magtabi ka for yourself. Kasi in the end, minsan, ubos na yung hindi mo naman, correct, kakabigay mo, yun palang nabibigay mo, hindi naman naiipon lahat labas. So learn to at least isipin mo lagi yung sarili mo. Na parang at the end of the day, ikaw din ang responsable sa sarili mong buhay. True. So hindi lang sa puro lang hard work and everything, but learn to enjoy every minute of being, because ito na yung life na pinili mo. Correct. True. Yeah. Go, Mac. Hindi, ito. Hindi, ikaw na muna para Ikaw na. mabilis. And to top off Kala ko binotong. yung sinabi ni Rich, yun nga, kasi it doesn't mean na yung sa sarili mo, nagbibigay ka ng time sa sarili mo is luho. It's about a restart also of your mind and body. You know, like kang burnout sa work, ganyan, and stuff like that. So, treating yourself and giving yourself some time, treat yourself sa mga spa or whatever, is a reset of your Yung total well-being, so you can work again properly, you can face your everyday life positively kasi nakapag-reset ka. True. Hindi mo nasabi yung quotable quotes mo. My quotable quotes is, you don't have to worry about a thing. Don't worry about a thing. No, yun nga sinasabi ko, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Yun. Like, yeah. Kala ko ice coffee. There's no hard thing in life. May mahirap talagang life. Oo, true. And work and everything. Pero it's gonna be easier if you just enjoy every moment of it, see the positive things in the negative things, and it will make your and it will make Daming your haba na path to quotable the quotes mo, end. best. Yun. Alam niyo yung sinasabi ko. Yan na, ikaw na. Go. So, sa akin din, to Please. add up sa lahat ng mga sinasabi nila, yes, it's really tough here being as an OFW. Tawag dito, it's really tough. It's not for the weak. And you have to be stronger, diba? Parang Yes. always choose yourself. And then don't always pour something on your cup. Feel something as well. So, ano din, tawag dito, parang just balance life. And if ever na may mga days ka na you're not feeling yourself, you're in your low days, it's okay, it's fine, just feel it. Your feelings are valid. Alam mo yon, hindi talaga lahat ng oras masaya ka, 'di ba? May mga araw talaga na you don't even love yourself. But 'di ba? Hindi, I mean, I'm just stating fact. But better days are coming. Alam mo yon, don't lose hope. Laban lang ng laban sa buhay. Hanggat nabubuhay ka, there's always chances for you to grow. And tawag dito, yun nga, sa sinasabi nila, always love yourself, choose yourself. Okay magbigay, pero at a certain limit. Kasi ikaw lang at ikaw lang ang maaasahan mo. So, ayun lang yung masasabi ko na talagang take away. Choose yourself, and yung happiness, piliin mo lagi. Piliin mong maging masaya kahit hindi ka pili-pili. Ganun. Ibalik. Yung sa kanya lang 2 minutes. Yung orasan mo. Nurasa. Okay. Dahil dyan, 1 minute lang sa akin, Bes. Orasan mo, Bes. Sa akin naman, guys, at mga beshi, ang pagiging Tapos OFW na. ay hindi po madali. Wala namang madali sa buhay ng pagiging OFW, di ba? Kung ano man ang mga circumstances natin na nagkaroon tayo sa sitwasyon natin, laban lang tayo, sabi nga ni Mek, di ba? And yung mga simple joys natin, sabi ni Beshi, let's do it, di ba? Kung ano man yan magpapasaya sa'yo, let's do it. As long as within our means, di ba? We should always live within our means. Tapos, isa pa, yung mga challenges and struggles natin bilang OFW, para sa akin, it's just the universe way of shaping us to be better, di ba? To be a better person, not just for us, but also for our loved ones and families back home, di ba? Kung ano man nating nararanasan, that's part of life, still push and laban lang tayo mga beshi. Ito pa ako isang quote. Ito magandang quote to talaga, promise. Makaka-relate kayo dito. Go. God
Ano yun? Nakalimutan ko Hindi tuloy. kami mag-joke. From the top. Hindi kayo mag-joke kasi God yun eh. Guardian ka. God made. God will make a way. Hindi. Oh, sige, go. Wait lang, iisipin ko nga. Kasi English yun eh. Hindi. Baka may Tagalog yan, Besh. Wala bang Tagalog yan? Tagalog, i-translate mo na sa Tagalog. Oh, Isip mo yan. translate ko sa Oh. Tagalog. Yes, go. Hindi ko alam yung Tagalog. Nasisig na rin po siya. Wait nga, iaano ko na nakalimutan. Ay, Google mo. Hindi ko ma-English eh. O, sige. Habang naghahanap siya, mag-share ako. Tapos na, di ba? Anyways, mga Beshi, habang nag-search po si Ashley, si Beshi team do ng kanyang quotable quotes para sa ating pagtatapos ng ating episode na to. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ng mga previous episodes namin. And kayo naman mga Beshi, ano ba yung mga feels nyo, mga realities nyo, yung mga fantasies nyo bilang OFW, i-comment nyo lang yun sa baba and we'll happily read it. Ito na. Ito na, go! Nakita ko na. Ano? Maganda to. Okay, Hindi, go. sinearch Go. ko kasi. Ito na. God gives His toughest battle to His strongest soldiers. Yeah. Yes. Ganon yun. Yun. So if you feel like you're being... Yun na yun. Meron pa rin sa explanation. Naiintindihan na nila yun. Masisira ba ito pag ganun sa tsaka? Masisira ba yung pag ganun sa Basta yun na yun. Oo. At mga Beshi, kung may mga gusto pa kayo, mga topic na mga gusto nyo pag-usapan namin dito sa podcast namin, comment nyo lang po dyan sa baba. And malay nyo, di ba? Oo. Ano yan? Tawag, Ano daw? hindi daw sinusunod. Hindi sinusunod. Kung meron nga kayong sa... comment na ba? Meron. Meron. Ako may Mama nag-PM ko. sa akin. Saan ba? May Saan ba? tatatlo sa kami sa Facebook niya. Facebook. Hindi alam. Gusto ko po yung kasali sa podcast, hindi niya alam po na saan naka-upload. Di ba sa Spotify? Mga ganyan. Pwede Hindi natin pa, i-upload pwede doon. naman. Pwede Hindi, pa. ano lang, tawag dito, YouTube, Facebook. to give ano lang din. Kasi ano lang niya, nasa bakasyon Start pa kasi lang, siya. oo. Nung nag-start kami, Oo. wala si, Yes. si Ashley dito sa Ashley UAE. talaga, That time, pinaniligan. nakabakasyon. Oh, next time, Ngayon, sino naman oo. kaya siya? So anyway, yun nga, kung meron kayong mga... Okay na! Dahil dyan, maraming salamat sa panonood ng podcast na to. Ako po ulit si Greg. And I'm Riff. At ako naman si Michelle. And I'm Ashley. Kita-kita And- ulit tayo sa susunod na episode namin sa aming podcast na pinamagatang Life Unfiltered! Yes! Thank you po sa Tama na, mga tama na. nanonood sa amin. We love you. Hala!